Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Ayan, welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, i-review natin ngayon 2024 ang isang flagship smartphone ni Samsung, which is a Samsung Galaxy S22 Plus. Maganda kaya to? Maganda pa kaya to? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yan, shoutout sa mga nakanood ng aking pagbili na itong S22. Doon lang naman tayo bumibili ng ating mga review unit na mga flagship smartphone na kung pwede pa ba silang gamitin or sulit pa ba silang gamitin ngayong 2024. So ngayon ang topic nga natin is sa Samsung Galaxy S22 Plus. And quick reminder lang na i-game test din natin itong smartphone na to. So itong S22 Plus ay available nga sa Green Hills, and yung mga shop naman na i-recommend ko ay nasa description box, tulad na lang ng CMB Gadgets kay Ate Mayet and ZMB Cellphone Accessories kay Ate Annette. So yung mga shop nila ay nasa description box. So check nyo na lang mga ka-J-Vlog kung gusto nyo mag-purchase ng S22 Plus sa kanila. So karamihan naman ng S22 Plus sila is NTC, and meron din mga single SIM na Korean variant. So okay rin naman yung Korean variant kasi meron nagsasabi na, Lods, okay ba yun? Gumagana ba yung 5G nun? Don't worry mga ka-J-Vlog, nagkaroon na rin ako ng KV na smartphone, which is okay naman yung signal nun, no need to worry. Single SIM nga lang siya, pero meron naman ibang KV na pwede nyo lagyan ng eSIM. Pero sad to say, dun sa S22 Ultra ko last time, KV siya pero single SIM, wala siyang option for eSIM. Pero may mga iba ko nakikitang KV na eSIM na pwede siya sa eSIM tapos single SIM na physical. So iba't iba kasing version yan, pero yun nga, kung gusto niyo ng dual SIM is go for the NTC variant. And price range ito nasa 19 to 23,000, 128 and 256. So depende na lang yan sa makukuha yung smartphone. Pero ganyan yung range usually sa Green Hills, sa pre-love na mga gandang condition na units. So mamaya titingnan natin to ng closer look itong S22 Plus, at magbibigay rin ako ng mga photo samples sa itong smartphone na to. And sa ang dami rin ako nakikita sa comment section na ito usually yung tanong nila, Snapdragon daw ba itong S22 Plus? So don't worry mga J-Vlog, yung international release kasi ng S22 Ultra is lahat na yan is Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 chipset na to. So very powerful din yung chipset na itong S22 Plus. Meron lang silang nilabas sa Exynos version, which is the European. Makikita nyo naman mostly yung kanilang version when it comes sa serial number or sa model number ata yun. Model name, sa model name nyo siya makikita yung dulo. Pag meaning nun, sa dulo nyo yan makikita mga J-Vlog. And ito, nakita nyo naman, halata namang NTC itong atin dahil meron tayong NTC sticker dito. And makikita nyo rin naman sa settings na NTC ang makukuha nyong smartphone. So wala rin naman ako gano'n nakikitang European version na S22 Plus sa Green Hills. Usually US, Korea, and NTC. Pero karamihan doon sa shop na nire-recommend ko sa inyo is karamihan sila doon NTC variant ang S22 Plus nila. Ito yung napili natin, 120GB dahil ibebenta ko rin naman agad to, i-dispose agad natin to. So i-review lang natin to ng few weeks. Tatry ko lang siya ng few weeks, and after nun is mag-upgrade ulit tayo ng ibang review unit. So pinapakita ko lang sa inyo kung okay pa ba ang paggamit sa S22 Plus. So ginamit ko na to ng few days ko nang ginamit to, and unang na-impress ako dito is of course the display. So yung display nito is outstanding mga J-Vlog dahil Dynamic AMOLED 2X display siya. Pero marami akong nakikita talagang issue ngayon ng Samsung, even naman din sa Green Hills, marami rin sila nakukuha ang unit na merong issue nga yung green line. So yung green line kasi na yun I think nakukuha rin yun sa software update minsan, or minsan sa sa software update, or minsan sa talaga sa kay Samsung side talaga yun. Kasi marami ako nakikitang ganyan na basta AMOLED screen, even hindi ganitong brand na Samsung, OnePlus. Meron din ako nakikita sa mga forums sa OnePlus na nagkaka-problem sila sa mga green line. So I think issue talaga yun sa AMOLED ngayon. Pero hindi ko alam na kung naglabas na ng statement si Samsung about sa mga green line nila dito sa mga S-series sila, S20, S21, S22, S23. Yan, nakakita ko niyan. Pero so far ito, meron akong Samsung dito, mga Samsung din na ni-update ko naman sa latest software is okay naman, hindi ako nagkaka-green line. Nagka-green line yung yung Flip 3 ko. Pero
hindi ako gumagamit noon. Nung ako yung gumagamit, hindi nagka-green line. Pero, nung binigay ko sa pamangkin ko, which is 7 years old, few weeks lang nagka-green line na, hindi niya in-update yon. Feeling ko, medyo madiin yung paggamit niya sa screen, kaya siguro nag-trigger yung pagka-green line yan. Ngayon, dalawa na yung green line niya. Isa lang dati, ngayon dalawa na. So, siguro, minsan sa pag-ano rin natin sa screen, sa paggamit natin kung paano tayo mag-touch or minsan nadadaganan, ganyan. Doon nag-result minsan siguro na mga green line. Pero so far ako, hindi pa ako nakaka-experience ng any unit na mga green line issues sa mga Samsung devices ko. Even nung Fold, Flip 4, Flip 3, Flip 5, hindi ako nagkaroon ng issue niyan. Samsung Galaxy S22 Ultra, wala ako naging issue niyan. Even in-update ko yan sa, sa Galaxy AI. Wala ako naging issue when it comes sa mga green line. Bigay din ako ng bigay rin ako ng price neto nung lumabas sa Philippines. So super duper expensive ito. Lumabas to ng year 2022, early 2022 na merong 128 and 256 variant. Yung 128 neto almost 57,000 pesos. Tapos yung 256 is almost 61,000 pesos. Both 8 GB of RAM naman ng variant. So very expensive talaga itong S22 Plus before. Pero ngayon, pre-love, good condition, makikinis. Makukuha nyo lang to ng 20 plus sa Green Hills. So ito yung nakuha nating unit sa Green Hills. Ayan, makinis siya mga ka-J-Vlog. Oh. Meron mga konting scratches, pero ano na yan hindi, tanggap ko na yan dahil pre-love to. Pero walang dent. Yun naman maganda doon. Makinis naman yung mga karamihan ng side niya. Usually dito talaga nagkaka-problem sa frame. Yung mga scratches lang. Pero to okay pa naman. Pwede lagyan niya na ng ng case. Sa likod, ayan, triple rear camera setup tayo. 50 megapixel main, 12 megapixel ultra wide camera, and 10 megapixel telephoto lens ang meron dito sa S22 Plus. Ang front cam niya is 10 megapixel. Ang front is capable ng 4K video res. Yung likod is support ng 8K video resolution. Yung display talaga ang pinakamaganda dito rin sa S22 Plus mga ka-J-Vlog. Ayan siya. So ito yung display, syempre support nito ang 120Hz screen refresh rate with dynamic AMOLED 2X display. So nag-download na ako ng mga few games na i-game test. Pero so far ang nalaro ko dito is ML pa lang ng personal game ko. Ang ganda mga ka-J-Vlog. Ang ganda pa rin mag-ML dito. Support niya yung mga high settings. Kaya when it comes sa ML is paniguradong ma-enjoy nyo dito. Lalo na rin yung yung speakers. Malakas, dual steer speakers, support pa ng Dolby Atmos. Yung camera nito is outstanding din, kaya pa rin makapag-produce ng super duper gandang camera at kaya niya makipagsabayan sa mga mid-range smartphones ngayon. Nakapresyo niya. Minsan nga mas maganda pa ang camera netong S22 Plus compare sa mga ibang mid-range smartphone. Let's face it, flagship smartphone to before, kaya makakapagbigay pa rin sa nito ng flagship performance. Lalo na sa kanyang powerful chipset still ngayong 2024 is the Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 chipset. Maganda rin balita, support pa rin nito ang latest software ng Androids which is Android 14. Support din nito ang Galaxy AI, Samsung Galaxy One UI version 6.1. And meron na nga siyang lumabas na update. Pero hindi ko pa siya update mga J-Vlog eh. Ayan. May lumabas na siyang software update for the minor bugs. Pero itong nabili natin kay Ate Annette na Samsung Galaxy S22 Plus is naka Android 13 with One UI version 5.0. Ewan kung makita ang ganyan. So video sample rear camera of the Samsung Galaxy S22 Plus. So pinaka-max resolution nito, ito malupit, is 8K resolution.
Pero ang gamit natin ngayon is Full HD lang. Pero ang ganda, solid. Ang maganda dito, pwede nyo nang front. Ayan. So, nakaswitch tayo sa front. Same resolution. Full HD 1080p, 60 fps. Ayan. Malinaw na malinaw ang front camera rin ng Samsung Galaxy S22 Ultra. Mga ka-J-Vlog, ang ating review dito sa Samsung Galaxy S22 Plus. Ang tanong kung sulit pa ba ito ngayon 2024. Unang-una dyan, yung chipset nito talaga is super duper ganda pa rin. The Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Still, kayang-kaya pa rin yan makipagsabayan sa mga smartphones today. Still a powerful chipset na kayang-kaya mag-handle ng mga anong games, even heavy games sa high settings. Ganyang kalupit itong S22 Plus. Even the screen size itself, maganda mga J-Vlog. Ito kasi nasa middle variant, di ba? Meron tayong S22 na mas maliit, S22 Plus, tapos yung bigger brother nila which is the S22 Ultra. Ito kasi mas nagustuhan ko tong Plus dahil ano siya, flat screen. To be honest, ayoko na ng mga curved display. Medyo hindi na ako komportable. For example, itong ano S10 Plus ko. Medyo kasi minsan na accidental ano ko siya, touch sa gilid. Mas gusto ko na yung mga flat screen display na smartphones, and mas madali siyang lagyan ng tempered glass, diba, or screen protector. Ang unang na-amaze din ako dito sa S22 Plus is of course the camera itself. 50 megapixel, solid na 50 megapixel, and even the camera, even the video camera maganda. Nagbigay naman ako ng mga photo samples kanina niyan. Sa kanyang presyo ngayon sa Green Hills, definitely mga J-Vlog, napakasulit na lang nitong S22 Plus. Makakabili na lang kayo nito sa murang halaga na meron mga gandang condition. Ayan, oh. So sa Green Hills lang yan. Kung gusto nyo mag-purchase ng mga napagandang condition na pre-love na Samsung, doon lang tayo sa mga nire-recommend kong shop. So yung mga shop nila ay nasa description box. So check nyo na yan, si Ate Annette, CMB Cellphone Accessories, and of course CMB Gadgets kay Ate Mayet. Nag-PM lang kayo, sabihin nyo na panood nyo dito sa vlog. Automatic yan, 500 pesos cash discount agad sa mga shop na yan. Definitely mga J-Vlog, maganda pa rin recommend itong S22 Plus ngayon 2024.